Ang pelikula ay nagsisimula nang makatanggap ang Deputy Director ng National Security Agency o NSA ng isang classified na liham mula sa CIA. Ibinunyag nito na si Arlington Stewart, isang empleyado ng NASA na tinamaan ng kidlat, ay mabilis na gumaling mula sa matitinding paso. Ngayon, gumagawa si Stewart ng mga kakaibang aparato at inihahatid ang mga ito sa mga pribadong tirahan. 5 buwan ang lumipas. Sa Virginia, nagising sina Arthur at Norma Lewis ng maagang umaga nang may tumunog sa kanilang doorbell. Nang marahang pumunta si Norma, na may deformidad sa kanang paa. Sa pinto, nakita niya sa peephole ang isang itim na kotse na papaalis. Binuksan niya ang pinto at napansin ang isang simpleng kayumangging kahon na iniwan sa kanilang porch. Maya-maya, binuksan nila ng kanyang asawa ang kahon habang kumakain ng almusal kasama ang kanilang anak na si Walter. Natagpuan nila ang isang kahoy na kahon na may pindutan. Ngunit maaaring ma-access lamang ito gamit ang susi. Mayroon ding sobra na may tala na nagsasabing tatawag si G. Stewart sa kanila sa alas 5 ng hapon. Dahil hindi nila kilala ang sinumang may ganoong pangalan. Nagpatuloy sila sa kanilang araw. Hindi nagtagal, dumating sina Walter at Norma sa elite boarding school. Ang bata ay nasa ika-5 baitang, habang ang kanyang ina ay nagtuturo ng literatura sa high school. Gayunpaman, nang hapong yon, nalaman ni Norma ang isang masamang balita na nagdulot ng kanyang pagkabahala. Sinabi ng principal na hindi na sila magbibigay ng discount sa matrikula ng kanyang anak para sa mga guro. Bagamat sinubukang ipaliwanag ng principal ang desisyon, bigla na lamang damyugo ang kanyang ilong. Inabutan siya ni Norma ng panyo at sinubukang intindihin ang sitwasyon. Ngunit sa kaloob-looban niya, labis siyang nabahala dahil hirap na silang makaagapay sa kanilang gastusin. Samantala, pumunta si Arthur sa kanyang trabaho sa NASA, kung saan siya nagtatrabaho sa Optics Department. Isa siya sa mga pangunahing miyembro ng team na nagdisenyo ng camera para sa Viking Mars probe. Gumagawa rin siya ng personal na proyekto, ang paggawa ng prosthesis para sa paa ni Norma. Biglang ibinigay sa kanya ng direktor ng Optics Department, si Cahill, ang isang liham mula sa Astronaut Division. Nalaman na hindi siya natanggap sa programang pangkalawakan. Isang pangarap niya mula pagkabata, dahil sa pagbagsak sa psychological exams kahit pasado siya sa ibang pagsusulit. Pag-uwi ni Norma ng gabing yon, binisita siya ni G. Arlington Stewart. Siya ay matangkad, nakasuot ng maayos, ngunit ang isang bahagi ng kanyang mukha ay may matinding paso. Iniabot ni Stewart ang susi upang mabuksan ang kahon at inilahad ang alok, kung pipindutin nila ang pulang pindutan. May isang tao na hindi nila kilala ang mamamatay, ngunit makakatanggap sila ng $1,000,000 kapalit nito. Bilang patunay, binigyan niya si Norma ng $100. Ipinaliwanag din ni Stewart ang mga alituntunin. Hindi niya maaaring ibunyag ang impormasyon tungkol sa kanyang mga employer, at hindi maaaring talakayin ni Norma at Arthur ang alok sa ibang tao. Binigyan sila ni Stewart ng 24 na oras upang magdesisyon bago siya umalis ng tahimik. Ilang oras makalipas, umuwi si Arthur na bigo dahil sa pagkasira ng kanyang pangarap. Nag-usap ang mag-asawa tungkol sa mga masamang balitang natanggap nila bago nila iniangat ang usapan tungkol sa kahon. Ikinwento ni Norma ang pagbisita ni Stewart at ang lahat ng sinabi nito. Sinuri ni Arthur ang kahon at natuklasan niyang ito ay walang laman, walang elektronikong bahagi o wiring. Napaisip sila kung paano malalaman kung pinindot ang pindutan. Gayunpaman, napagtanto nila na kailangang magdesisyon agad dahil baka mas malubog sila sa utang. Kinabukasan, ang isa sa mga kasamahan ni Arthur na si Jeffrey Carnes ay nakatanggap ng nakakabagabag na tawag mula sa kanyang asawa. Sinabi nitong nakita niyang may babaeng dinukot habang nasa grocery store siya. Sinabi ni Jeffrey na minamatyagan ng isang tao, na umuwi ito at i-lock ang lahat ng pintuan. Samantala, pag-uwi ni Arthur mula sa trabaho ng gabing yun, nakumpirma niyang tunay ang $100 na ibinigay ni Stewart. Nag-usap sila ni Norma kung ano ang kanilang gagawin. Dahil sa pagdami ng kanilang problema sa pera, bigla na lamang pinindot ni Norma ang pindutan. Ilang saglit lamang ang lumipas. Sa ibang bahagi ng lungsod, dumating ang mga pulis sa isang bahay upang imbestigahan ang ulat ng putok ng baril. Natagpuan nilang patay ang isang babae sa sala habang ang isang batang babae ay nakakulong sa banyo. Samantala, dumating si Stewart sa bahay ng mga Lewis at iniabot sa kanila ang isang maletang naglalaman ng $1,000,000. Malamig niyang kinumpirma na may isang taong namatay dahil sa kanilang desisyon. Kinuha ni Stewart ang kahon, na balak niyang ibigay sa bagong tao, ngunit bago umalis, sinabi niya ang isang nakakakilabot na bagay, kapag naipasa ang kahon sa susunod na tao, maaaring mamatay rin ang sinumang malapit sa pamilya Lewis. Natakot si Arthur at sinubukang isauli ang maleta, ngunit binaliwala siya ni Stewart at umalis ito gamit ang kanyang kotse. Gayunpaman, nagawa ng mag-asawa na isulat ang plate number ng sasakyan ni Stewart. Sa lokal na himpilan ng pulisya, nagtatrabaho ang ama ni Norma na si Dick sa kaso ng napatay na babae. Dito natuklasan na ang babae ay walang iba kundi ang asawa ni Jeffrey. Pinaghihinalaan ng mga pulis na si Jeffrey ang nasa likod ng krimen dahil hindi siya matagpuan. Kinagabihan,
Binigyan ni Arthur si Norma ng prosthesis na espesyal niyang ginawa para dito. Eksaktong-sakto ito sa paa ni Norma at nagbigay daan upang makalakad siya ng walang kirot o pilay. Pumunta ang mag-asawa sa rehearsal dinner para sa kasal ng kapatid ni Norma. Sa event, ang mga magulang ng bride ay nagsasagawa ng raffle para sa mga naibigay na regalo. Napili ni Arthur ang unang regalo, isang simpleng kayumangging kahon na kahawig ng iniwan ni Stewart. Nang buksan nila ito ni Norma, tumambad sa kanila ang larawan ni Stewart bago pa ito magkaroon ng paso sa mukha. Makaraan ng ilang sandali, nagsinungaling si Arthur sa biyenan niyang si Dick na may kakaibang kotse na madalas dumadaan sa kanilang bahay. Ipinakita niya ang plate number na isinulat niya kahapon at humingi ng tulong kay Dick upang alamin ang may-ari nito. Pagka-uwi, tinitibi ni Arthur ang larawan ni Stewart at napagtanto niyang nakita na niya ito dati. Agad niyang tiningnan ang isang poster ng unang Viking trip sa Mars at natuklasan niyang si Stewart ay isa sa mga nagtatrabaho sa misyong yun. Kinabukasan, tumawag si Stewart kay Norma upang balaan siya tungkol sa posibleng epekto ng pagsisiyasat sa kanya. Ngunit nais pa rin ni Norma na magkita sila ng personal. At sinabi ni Stewart na nasa likod bahay lang siya. Paglingon ni Norma, nakita niya ang isang lalaking nakatitig sa kanya na nakanganga. Binaba ni Stewart ang tawag at ipinakitang siya ay nasa isang lihim na opisina sa likod ng wind tunnels ng NASA. Samantala, pumunta si Arthur kay Dick sa himpilan ng pulisya at natuklasang ang sasakyan ni Stewart ay pagmamay-ari ng NSA. Habang iniisip ang impormasyong ito, narinig niyang pinag-uusapan ni Dick ang tungkol sa isang pagpatay na nangyari kasabay ng pagpindot ni Norma sa button. Desperado si Arthur na makahanap ng mga palatandaan kaya hiniling niyang dalhin siya sa pinangyarihan ng krimen. Pagdating sa bahay ni Jeffrey, nakita ni Arthur ang isang larawan ni Stewart sa mesa. Mayroon ding maliit na booklet na may pamagat na Human Resource Exploitation Manual na may nakasulat na call number. Ang call number ay tumutukoy sa isang natatanging address para sa lokasyon ng libro sa isang library. Kinuha ni Arthur ang booklet habang abala si Dick sa ibang bagay. Samantala, namimili si Norma kasama ang kanyang ina nang lapitan sila ng isang estrangherang babae. Sinabi ng babae na hinahayaan ng NSA ang ginagawa ni Stewart, na hindi siya kayang pigilan ng NASA, at ang mga paksa ng eksperimento ay pawang masayang kasal na mag-asawa na may anak. Binigyan din siya ng estranghero ng papel na may mga numero bago ito mawalan ng malay at duguin ang ilong. Sa gulat, napagtanto ni Norma na ang mga numero ay isang call number mula sa Richmond Library. Sa sumunod na eksena, parehong pumunta sina Norma at Arthur sa library upang sundan ang mga palatandaan. Dinala ng call number ni Norma ang isang film roll na naglalaman ng video mula sa NASA. Ang footage ay mula sa paglulunsad ng unang Viking Mars probe kung saan tinamaan ng kidlat si Stewart. May clip din na nagpapakita ng press conference bago ang insidente. Pagkatapos mapanood ang video, inihatid si Norma ng dalawang babae sa isang malaking hall kung saan naghihintay si Stewart. Sinabi ni Stewart na mula nang tamaan siya ng kidlat, nakikipag-ugnayan na siya sa mga dayuhang nilalang. Gusto rin niyang malaman ang naramdaman ni Norma nang makita ang kanyang nasirang mukha. Sinagot ni Norma na naramdaman niya ang pagmamahal dahil alam niya kung gaano kasakit ang ma-deform. Sinabi rin niyang hindi na siya kailanman maawa sa sarili. Nagulat si Stewart sa sagot niya at iniabot ang kanyang kamay. Mahigpit itong hinawakan ni Norma bago siya mawala ng malay. Samantala, dinala ng call number ni Arthur ang isang libro na may artikulo tungkol sa empleyado ng NASA na tinamaan ng kidlat. Pagkabasa, dinala siya ng isang grupo sa reception ng library kung saan naghihintay ang asawa ni Stewart, si Clymin. Dinala siya ni Clymin sa isang kwarto kung saan lumitaw ang 3 pintuan mula sa sahig. Sinabi ni Clymin na dapat siyang pumili ng maingat dahil isa lang sa mga ito ang daan patungo sa kaligtasan habang ang dalawa ay patungo sa walang hanggang pagdurusa. Inilabas ni Clymin ang kanyang kamay at damyugo ito habang ina-activate ang mga pintuan, na naging 3 haligi ng tubig. Pinili ni Arthur ang pangalawang pintuan at nilamon siya ng nakakasilaw na puting liwanag. Ilang sandali pa, lumitaw siya at ang haligi ng tubig sa kanilang kwarto, na nagpapakitang tama ang kanyang pagpili. Lumutang siya sa ibabaw ng natutulog na si Norma na nagising at nakita siya bago bumagsak ang tubig sa kama. Kinabukasan, lihim na nagkita sina Cahill at isang empleyado ng NSA upang pag-usapan si Stewart. Nalaman na matapos tamaan ng kidlat, namatay si Stewart at dinala ang kanyang katawan sa morgue. Ngunit ilang oras pa, nabuhay siyang muli at inilipat sa isang high-security military hospital. Simula noon, ipinakita ni Stewart ang mga pambihirang kakayahan tulad ng mabilis na paggaling at pagtigil ng cellular deterioration. Sa kanyang lihim na hideout, nag-usap si Stewart at isa sa kanyang mga tauhan. Ipinakita na may advanced alien life form na nakipag-ugnayan kay Stewart pagkatapos niyang tamaan ng kidlat. Ang mga alien na ito ang nag-utos kay Stewart na bumuo ng isang pagsubok upang alamin kung karapat-dapat ang sangkatauhan na magpatuloy sa pag-iral. Ipinahayag din ni Stewart na ang mga bahay, kotse, at telebisyon ay mga kahon. Sa katunayan, sinabi niya na ang katawan ng tao ay kahon din ng kaluluwa. Kaya niya pinili ang isang kahon bilang simbolo ng pagsubok sa kinabukasan ng sangkatauhan.
Ang pagsubok ay mapagtatagumpayan lamang kung sapat na tao ang tatangging. Pindutin ang button at pipiliin ang kabutihan para sa lahat kaysa sa pansariling interes. Napag-alamang naghahanda na ang mga tauhan ni Stewart para sa isa pang pagsubok sa Massachusetts. Kinagabihan, pumunta ang pamilya Lewis sa kasal ng kapatid ni Norma. Nagsayaw sina Arthur at Norma, at ikinwento ni Arthur ang kanyang karanasan sa library na inilarawan niya bilang isang mainit na yakap, hindi sa mundong ito o sa kabilang buhay, kundi isang bagay na nasa gitna. Habang nagsasalita, bigla siyang nakaramdam ng hilo kaya lumabas siya upang magpahangin. Ilang sandali pa, dumating si Jeffrey at tinutukan siya ng baril. Nagsimulang magsalita si Jeffrey nang walang malinaw. Sinasabing huli na para sa kanya ngunit maaari pa niyang iligtas ang iba. Pinilit niyang sumama si Arthur sa isang truck, na lubos na naguguluhan. Samantala, napansin ni Walter at Norma na nawawala si Arthur kaya nagmadali silang hanapin ito. Ngunit biglang lumitaw ang isang grupo ng mga lalaki at dinukot silang dalawa. Sa loob ng truck, ipinakita ni Jeffrey kay Arthur ang ilang classified files na nagdodokumento sa mga ginawa ni Stewart matapos itong mabuhay muli. Napag-alaman na si Jeffrey ay dumaan din sa parehong box test na nararanasan ni Arthur. Sa huli, napilitan si Jeffrey na patayin ang kanyang sariling asawa upang mailigtas ang kanilang anak na babae na dinukot ni Stewart. Hindi nagtagal, huminto ang truck nang makita ni Jeffrey ang isang lalaking nakadamit bilang Santa Claus na nakaharang sa kalsada. Ngunit bago pa nila maimbestigahan, binangga ng isa pang sasakyan ang kanilang truck, at natuklasang ang Santa ay isa sa mga tauhan ni Stewart. Nang dumating ang mga pulis, tanging bangkay ni Jeffrey ang natagpuan sa loob ng truck. Biglang nagbago ang eksena at nakita si Arthur na palabas ng isang hangar ng NASA. Si Cahill, na naghihintay doon, ay nagsabi kay Arthur na anumang gawin niya pagkatapos nito ay magkakaroon ng mas malaking epekto kaysa sa inaasahan ng kahit sino. Pagkatapos nito, dinala sina Arthur at Norma pabalik sa kanilang bahay kung saan naghihintay si Stewart para sa huling pagsubok. Ginawa niyang bingi at bulag si Walter gamit ang genetic modification. Ang kaawa-awang bata ay nakakulong sa banyo sa itaas. Ngayon, kailangang pumili ng mag-asawa sa dalawang napakahirap na opsyon. Ang una, mabubuhay sila ng marami gamit ang kanilang pera ngunit kailangang tanggapin ang kondisyon ng kanilang anak. Ang ikalawa, kailangang patayin ni Arthur si Norma, na magbabalik ng pandinig at paningin ni Walter. Kapag pinili nila ang ikalawang opsyon, ang pera ay ilalagay sa isang account na maaaring ma-access ni Walter pagdating niya sa edad na 18. Pagkatapos ay inilagay ni Stewart ang isang revolver sa mesa at iniwan sila upang magpasya. Galit na galit si Arthur at tinutok ang baril sa ulo ni Stewart. Ngunit ipinaliwanag ni Stewart na ang pagpatay sa kanya ay magpapakulong lamang kay Arthur at may iba pang ipapadala upang ipagpatuloy ang mga pagsubok. Nang umalis si Stewart, nagmamadaling pumunta ang mag-asawa sa banyo ngunit nakalock ito, at hindi nila mawasak ang pinto dahil nasa kabilang panig si Walter. Nagdesisyon si Norma na hindi niya kayang makita ang kanilang anak sa ganitong kalagayan, kaya hiningi niyang barilin siya ni Arthur. Lubos na nalungkot si Arthur sa epekto ng kanilang kasakiman, ngunit sumang-ayon siya sa desisyon ni Norma. Naghalikan ang mag-asawa ng buong puso, at pagkatapos ay ipinutok ni Arthur ang baril, na tumama sa puso ni Norma. Sa parehong oras, may isa pang mag-asawa sa kapitbahayan ang pinindot ang button sa kahon. Samantala, bumalik si Arthur sa pinto ng banyo upang kausapin ang kanyang anak ngunit dumating ang mga pulis at agad siyang inaresto. Sa halip na dalhin siya gamit ang police car, isinakay siya sa isang itim na sasakyan ng NSA. Sinabi ni Cahill kay Arthur na huwag mag-alala dahil siya na ang bahala kay Walter, na ngayon ay gumaling na ang kanyang mga pandama. Sa pagtatapos ng pelikula, kinuha ni Stewart ang kahon mula sa bahay ng isa pang pamilya. Handa na itong ibigay sa susunod na tao.